So, pag sinabing politika, yan yung tungkol sa pamumuno, kung paano namuno ang mga tao doon, kung paano niya ginawang maayos yung mga pamumuhay ng mga tao, ekonomiya, tungkol yan sa pamumuhay nila, kung paano sila nagsusurvive, kung paano sila kumikita, sa kultura, kung mapapansin nyo dito sa larawan, nasa Egypto, kung saan meron silang kultura na sila lang ang gumagawa, sila lang ang katangi-tangi, sila lang ang kilala dun sa kultura na yon. Meron din lipunan. Pag sinabing lipunan, agad na laging yung nasa isip ay kung paano yung status nila. Mayaman, mahirap, may kapangyarihan, alipin, yan yung mga lipunan. Pag sinabing hindi nabura to, paniniwala, actually ito yan, ekonomiya, paniniwala yan. Paniniwala, sino ang makakapagsabi kung ano yung paniniwala na ito nakilala sa Pilipinas? Ito. Sa Pilipinas yan. O, sino makakapagsabi kung ano ang paniniwala na yan? Law. Ano yung paniniwala na yan? Yung jar. Jar yan. Wala. 5, 200. Wala. 3, 2, 1. Okay. So ito ay paniniwala na natagpuan sa Palawan noon. Okay, na kung saan ito ay isang jar at meron itong disenyo at itsura ng takip na katulad ng ganito. Kung mapapansin nyo dun sa picture, merong dalawang tao, ito tao yan ha, baka ano yan, dalawang tao na nakasakay sa bangka. Kung mapapansin nyo, doon sa unang larawan ay yung kamay ng tao doon ay nakakross. Baga nakahawak siya sa kanyang chest at nakakross. At nagre-representa yun na patay na yung tao or kaluluwa na siya. At yung nasa likod naman ay yung nagsasagwan na bangka. Okay, ngayon, base dun sa pagkakalarawan ko, sa palagay ninyo, ano yung ibig sabihin ng disenyo na to? Nakasakay sila sa bangka, isang kaluluwa yung nasa harap, tas nagsasagwan yung nasa likod. Ano ang ibig sabihin yan? Ibig sabihin, ba't thumbs up? Di ba meron tayong recitation keyword? O yan, dueñas. Ma'am, parang ginagabayan, ma'am. Para saan? Sa paglalakbay po. Okay. Ang ibig sabihin nito ay ginagabayan, inihahatid nung tao sa likod yung kaluluwa ng patay. Kasi itong itong jar na to, diyan inilalagay yung mga buto ng mga yumao nilang mga mahal sa buhay. At yan ay isang parte ng kabihasnan na pinaniniwalaan ng mga tao noon. Okay, next. Siyempre, hindi mawawala ang relihiyon sa ating kabihasnan kasi lagi ko nga sinasabi sa inyo nung discussion natin sa online class, ang isa sa pinaka naging sentro at mahalagang ambag ng kabihasnan ay ang iba't ibang relihiyon. Okay, ngayon, ready? Ang gagawin natin, yan. Ang gagawin natin, ipapakita ko sa inyo kung ano yung ambag. Sasabihin nyo if, or itatype, or sasabihin nyo kung anong kabihasnan siya. By typing Gresya, kapag tinawag ko ang pangalan nyo, ay pwede kayong mag-resign. Okay, first, contribution o ambag. O, kaninong ambag yan? Mesopotamia, Indus, China, o Ehipto? Ret. Ret. Ehipto po. Okay, ito ay ambag ng Ehipto. Ang Pharaoh ang tawag sa pinuno ng mga Egyptian or Ehipto. Next ay this one. Ayan. Nagsawa kayo niyan sa AP last year. Puro ganyan ang pinag-uusapan natin. Jarby.
Ma'am, Ehipto. Ehipto ba yan? Christine? Mesopotamia. Okay, Mesopotamia. Yan ay ang ziggurat na kung saan diyan sumasamba ang mga matataas na tao na tinatawag na priest, king, or policy ng mga tao sa Mesopotamia. Okay, so yan ay tinatawag na ziggurat. Next one. Ayan. Naalala ko, ang dami yung tanong dyan. Ang dami nag-pop. Ay, unang nag-pop, si Rench. Unang nag-pop si Rench sa akin. Kaya na, ma'am. Ano, Kaya na po. Ano, nak? Kaya na po. Okay, sa China. Na kung saan, anong ibig sabihin ng foot binding? Ang ibig sabihin ng foot binding, ito ay nagpapakita ng kagandahan para sa mga kababaihang incheck, na kung saan kapag mas maliit daw ang paa ng isang incheck na babae ay mas kaakit-akit at mas mataas ang antas ng kanyang pagkababae. Okay, next one. Ayan. Sistemang kaste. Kumbaga, Brahmin, Kshatriya, Vaisya, Sudras, at meron tayong tinatawag na untouchable. So, hindi sila pwedeng hawakan ng literal. Okay. Ay, tama. Indus po. Okay, Indus o kahabihas ng Indus na matatagpuan sa India. Okay, next. Okay? Ito. Ayan. Suti. Kung naaalala nun yung diniscuss ko, pag namatay daw ang asawa niyang lalaki, sa kultura nila, kailangan sumama yung babae sa pamamagitan ng pagsama habang nasusunog. Okay. Si Rensley, no? Si Rensley. Indus. Okay, ito ay sa kabihas ng Indus. Next. Ayan. Nag-example pa ako dito noon. Ito ay tinatawag na oracle bone. Ret. Ma'am, China. Okay, China, na kung saan tama ang oracle bone, kapag meron silang mga katanungan, meron silang gustong gawing desisyon, dito sila nagbabase. Diba nga hinalimbawa ko pa sa inyo yung about dun sa Sparta. Pero at least madidiscuss na natin ngayon kasi part siya ng Gresya. Next one. Yan. Yan alam nyo na yan. Andali. Ano na? Sino na una? Faye. Ehipto po. Okay, Ehipto. Ito ay ang proseso ng pagmamamify or pag-eembal sa mga Egyptian. Okay, na kung saan, para ma-discuss ko lang kasi hindi na elaborate to. Ang gagawin nilang una ay tatanggalin lahat ng lamang loob, pwera sa puso, tapos lalagyan ng isang uri ng asin na tinatawag na natron. Sasabihin ko lang para alam niyo. Babalutan siya ng tela na merong liquid. Then, patatagalin siya ng at least 2 weeks. Tapos meron na naman ibabahid na pang-embalsamo. Tapos ilalagay na siya sa tinatawag na sarcophagus. Ayan. Last. Ano yan? Nippur. Ano yung Nippur? Jarby. Ma'am, China. Ha? China? Hindi. Christine? Mesopotamia. Okay, sa Mesopotamia. Ito yung kauna-unahang mapa na ginawa sa Mesopotamia at particularly sa Sumeria. Okay, so at least naaalala nyo pa yung mga na-discuss natin. Ngayon, yan. Sa inyong palagay, ano ang mga maaaring maging sitwasyon na nagtulak sa mga sinaunang tao upang makatuklas at malikha ang iba't ibang ambag? Ang haba, no? Okay. Bigyan ko kayo ng sitwasyon. Kung kayo yung nasa sitwasyon noon na nasa kabihas ng Mesopotamia kayo, India, China, Egypt, ano sa palagay niyo yung nagtulak sa inyo para ma-invento yung mga iba't ibang klase ng mga bagay?
Sige nga, ano yung mga magtutulak sa inyo or magbibigay ng dahilan sa inyo para gumawa ng mga iba't ibang bagay? Faye. Ma'am, siguro po yung kahirapan nila sa buhay. Okay, Kasi kahirapan po sa wala buhay. silang Sige. makain. Okay, kahirapan sa buhay. Dahil nararamdaman na nila na parang hindi na nagiging okay yung katawan nila dahil hindi sila kumakain. Kaya naramdaman nila na parang kailangan nilang kumain. Tama. Ano pa? Carl. Carl. Ano pa? Ano pa kaya magtutulak sa inyo para mag-imbento ng mga bagay? Ma'am, nasabi na. Sabi na, ano pa? Francis. Ma'am, parang may inaalay o tribute sa Diyos nila, ma'am. Okay, ginagawa nila yon kasi kailangan nilang gawin para mag-serve o kaya naman kailangan dahil yun ang hinihingi sa kanila. Natatakot sila na baka maparusahan sila ng pinaniniwalaan nila kapag hindi nila ginawa yon. Tama. Jarby. Ma'am, kung ano yung... Ano, ma'am, yung... Ano? Ano? Ano, ma'am, yung kung ano yung nagkulang sa kanila, ma'am. Okay, kung ano yung may kakulangan sa kanila. Halimbawa, parang nagkukulang na sila sa pagkain, parang nasisira na yung mga damit nila, nagigiba na yung mga bahay na ginawa nila. Kaya ang gagawin nila, kailangan nilang gumawa ng panibago o mas matagalan. Okay. O, si Carl ulit. Baka may gusto niyo siyang sabihin. Ma'am, yung paggawa ng sandata nila para maprotektahan yung sarili. Okay, protection. Natatakot sila na baka masakop sila ng mga ibang tao o kaya naman hindi lang tao, pati yung mga wild animals na pwedeng tawag doon, sumalakay sa kanila. Kaya gumawa sila ng mga sandata kasi para maging protection nila. Okay, so yun yung mga bagay. Kaya kung napapansin nyo, ang dami-dami ng mga bagay sa paligid natin kasi nagsisimula yan sa kung ano yung kailangan na gamitin ng tao. Kaya nga nagkaroon na ng laptop, nagkaroon na ng aircon, nagkaroon ng speaker kasi sa panahon ngayon, yun ay pangangailangan o kinakailangan gawin o kaya naman magbibigay sa atin ng contentment. Okay. So, ganun din noong unang panahon. Hindi naman sila kabod, ay nakakita sila ng may lumiyab, kailangan na ng apoy, hindi ganun. Kumbaga, kinailangan ng kanilang pangangatawan. Okay? So, next. Ayan. So, ito ang kabihas ng Gresya. Kung naaalala nyo, lagi pag nagdi-discuss ako ng kabihasnan, lagi kong ine-example yung kabihasnan na to. Kasi napakamakulay ng kanilang kabihasnan. Unang-una, saan na nga ba nagsisimula ang kabihasnan? Saan kasi sumisibol? Sa mga bulkan ba yan? Sa may ano ba yan? Kapatagan? Saan kasi umuusbong o nagsisimula ang mga kabihasnan? Ret. Ma'am, sa ilog po, ma'am. Okay, sa ilog or sa lambak ilog. Ibig sabihin, nagsisimula yan sa water form or particularly sa ilog. Ngayon, sa Gresya, same lang din na water form. Pero, nagsimula ito sa dagat. Kasi ang Greece or ang Gresya ay nakapalibot sa dagat. Na kung saan, maraming pumupunta or maraming nakapunta dyan kasi nga, napakalawak ng pwedeng lakbayin dahil napapalibutan ito ng dagat. Okay, dagat to ha. Particularly, dagat Aegean. Kung gusto nyo tingnan yan sa map nyo mamaya, pwede. Okay, so nagsimula ang kabihas ng Gresya sa dagat or sa mga pampang sa dagat. Okay, so sasabihin ko lang sa inyo yung mga pinaka-importanting pinagmulan ng Gresya. Unang-una ay ang polis. Okay. Ang polis, katumbas niya yung bayan. Alam niyo dyan sa bayan ng Tarlac, may city hall, merong plaza, may simbahan, may kainan sa gilid, tapos yung traditional noon, merong palengke dun sa may malapit sa
sa ang tawag dito, sa simbahan. Kumbaga, magkakatabi lahat yung mga importanteng mga gusali. Siyempre, wala ka naman makikitang mall nun. Ganon ang polis. Ang polis, sa Greece yan, pero yung pinakasentro nila, nandoon yung ang tawag doon, kung saan sila nagpupulong, saan sila nagmi-meeting, yung palengke nila, nandyan sa polis, yung anuhan nila ng relihiyon nila, nandyan sa polis. Kumbaga, sentro yan ng Gresya. Okay, polis na. Tatandaan niyo yan. Ngayon, Acropolis. Ang Acropolis naman, yun yung lugar kung saan sila nagpupulong. Kasi anak, ngayon, kung magpupulong lahat ng mga Tarlakenyo, ano yan? Kumbaga lalampas pa yan sa plaza hanggang aabot pa ng Eptañedo. Pero kung titingnan mo yung sitwasyon noon, konti lang naman sila. Konti nila para sa atin. Kung saan sila nag-uusap-usap, nagmi-meeting, o kaya nagboboto, o kaya naman nagkakaroon ng kasiyahan, yun ay sa Acropolis. Ang Acropolis, makikita rin siya sa polis. Kung makikita nyo ito, ito yung larawan ng Acropolis. Kung titingnan mo siya sa kabuang polis, ito siya. Okay, yung polis, itong kabuuan na yan. Ito yung kabuang polis. Ngayon, ang Acropolis, kung saan yung pinaka-heart, kung saan sila nagkikita-kitang magkaka-pamilya, magkaka-probinsya. Okay? So, yan ang pagkakaiba ng polis at Acropolis. Ngayon. Okay, ito naman. Dalawa kasi ang pinaka-importanting lugar sa polis. Unang-una, kung saan sila nagpo-party-party, nagpupulong, at syempre yung pangalawa, kung saan sila bumibili ng mga kailangan nilang mga pangangailangan. Kung saan sila bumibili, ito ay ang agora. Ang agora, makikita din siya sa polis. Ito yung parang palengke. Dito nila mabibili yung mga jar, kung yung mga pagkain, spices, mga kagamitan, nandyan lahat. Okay, yan ay ang agora. At kung mapapansin nyo, babalikan natin dito sa picture na to halos lahat ng mga building, kapansin-pansin yung kanilang mga pundasyon, pillar. O yan, ito, kung makikita nyo sa screen, ito pillar yan. Mahilig sila sa mga pillars. Yan, puro may mga pundasyon. Kasi napaka-importante ng pillar sa Gresya. Sila ang kauna-unahang mga kabihasnan na gumamit ng malakihang mga gusali na pillars lang ang nakatayo. Kumbaga, yun yung pinaka-pundasyon. Kasi tinan nyo, makikita nyo sa pyramid. Kaya shape na pyramid yun kasi yung pundasyon niya, ang pinanggiging matatag lang ay yung pagiging triangle niya. Hindi siya masyadong mabigat. Kumbaga, talaga nakalapag lang. Itong kabihasnan na to sa Gresya, makikita niyo, para talaga siyang gusali. At ito ay pinapatibay ng mga iba't ibang pillars. Okay, yan. So, meron silang iba't ibang design. Kapag ikaw ay nasa pinakamababang uri, ito ang pillar ng mga bahay. Kapag ito ay nasa pangalawa, at ito yung pinakapang makapangyarihan. So, meron na silang mga design. Kasi nakadepende din sa itsura ng bahay mo kung anong status ng iyong pamumuhay. Okay. Ayan o. Ayan. So, nagsimula ang Gresya sa dalawang grupo. Tayo, nag-memorize tayo sa Mesopotamia. Sumakbahi, Ashtalipodjoper, kung naaalala nyo pa. Sa China, nag-aral tayo ng 13 na dynasty. Sa Greece, meron lang silang dalawa. Mamaya, dalawa pa rin. Ibig sabihin, hindi sila dumami ng mga grupo. Kumbaga, dalawang uri ng tao lang. Unang-una ay si Minoan. Okay, grupo ng Minoan. Ang naimbento ng mga Minoan ay daan at aqueducts or mga kanal, pagpipinta, pag-ukit ay may sariling wika. Okay. Sayang nga hindi ko napapanood sa inyo noon kasi nga nagkaroon ng pandemic yung mga movies na nire-recommend ko sa inyo. Ngayon, dahil meron kayong access sa internet,
if meron kayong time, panoorin nyo yung mga movies na nire-recommend ko para mas maintindihan nyo yung mga mga kabihasnan na to. So, ang pinaka-focus ng Minoan ay ang kanilang mga arts, pagpipinta, pag-ukit, at may sarili silang wika. Pero, ito yung kabihasnan na walang masyadong ebidensya. Wala siyang evidence. Wala silang proof. Kaya sinasabi minsan ng mga ibang historiador na yung Minoan ay alamat lang. Kumbaga, kwento-kwento lang. Hindi naman talaga nangyari. Binigyan lang ng istorya. Okay. Meron naman nagsasabi na meron pero hindi masyadong naging maunlad ang kanilang kultura. Ngayon, natapos ang panahon ng Minoan, pumunta naman tayo sa Mycenaean. Ang Mycenaean naman, ito ay binubuo ng Tolos. Mamaya di-discuss ko yan. Tolos, nakikipagdigma, naghuhulma, at mga gusali o mahilig silang magpatayo ng mga gusali. Ibig sabihin, makapapansin nyo dito, nakikidigma na sila kasi marami ng mga tao ang pumupunta sa Gresya sa mga panahon na yan. At naghuhulma sila ng mga sandata kasi yun ang pinaka-pangangailangan nila. Kung tayo, sa panahon na ngayon, ang kailangan natin ay pagkain, alcohol at face mask dahil nilalabanan natin ang COVID-19 na 2021 na hindi pa rin natatapos. Sila nun, ang pangangailangan nila, pagkain at mga sandata. Kasi nga, sa panahon nun, mahilig ang mga Europeo na manakop at pinoprotektahan nilang kanilang mga sarili. Okay, so yan yung mga pangunahing mga kabihasnan. Ngayon, ito na. So, ito ang pamumuhay ng sinaunang Gresya. So, kung familiar kayo sa Dota, o kaya familiar kayo naman dun sa mga pangalan ng mga iba't ibang characters, dito nila hinango ang mga pangalan. Unang-una ay ang relihiyon. Kung dati, dinidiscuss ko, merong iisa lang ang Diyos ng mga dinidiscuss natin ng mga pangkat, marami silang mga Diyos. Diyos-Diyosan. Diyos ng lahat, Diyos ng tubig, Diyos ng pakikidigma, Diyos ng kagandahan, Diyos ng hindi naman kapangitan, no? Masama ang katangiang pisikal, merong ganon. Merong matapang, Diyos ng katalinuhan. Lahat ata ng mga iba't ibang uri ng Diyos nakapagbigay ang sinaunang Gresya. Si Zeus, alam niyo yan. Athena, Apollo, Hera, Poseidon, lahat ng yan ay nilikha ng sinaunang Gresya. Okay. So, ibig sabihin, kung makikidigma sila, pupunta sila kay Athena. Kung gusto nilang magkaanak, may pupuntahan silang Diyos. Kung gusto nilang magkaroon ng katalinuhan, Athena din yan eh. Gusto nilang katapangan, Apollo. Ganon ang kanilang relihiyon. Okay? So, palakasan at pamilya. So, tayo, kapag gusto nating maaliw, TikTok. Kung gusto nating hindi maboring ngayong COVID, YouTube, ML na sobra ng at taas na ng level, tapos biglang babalik kapag nag-new season. Di ba? Mga ganyan kayo. Among Us, hahanapin ang impostor, module, ano pa ba? Lahat, marami kayong ginagawa. Sila, ang kanilang pinakalibangan ay paligsahan. Sa kanila nanggaling ang Olympics. Okay. Yung mga takbuhan, dati ngayon takbuhan, ngayon meron ng mga volleyball, inaano pa rin nila yung mga basketball, mga racing, sa kanila nanggaling lahat yon. Dahil sila yung nagpauso ng Olympic Games. Ma'am, saan nanggaling ang word na Olympic? Naniniwala kasi ang mga Gresya na ang mga Diyos nila ay nakatira sa bundok Olympus. Kaya, inano ko na, naniniwala sila na nakatira yung mga Diyos nila sa Olympus. At bilang pagpapasaya sa Gresya at sa mga Diyos nila, kaya gumawa sila ng mga Olympic Games. Ngayon, ma'am, di nagtatakbuhan sila.
shot put ba sila nun, ma'am? Hindi. Ang uri ng Olympics nila ay yung physical na hindi naman suntukan, physical na pakikipaglaban. So makikita mo dyan, naghahabulan yung mga sundalo, nagsusuntukan, palakasan ng katawan. Okay, yun ang kanilang libangan, ang Olympic Games. Okay? O, drop ng heart kung gising pa. Actually, malapit na matapos to. Drop ng heart kung gising pa. Yan. Para mas lalo nyo maintindihan, manood kayo ng Troy. O kaya naman ay Sparta, 300 Sparta. Ayun. Yun yung mga nire-recommend ko sa inyo. Panoorin nyo para mas maintindihan. Okay. So, ito na. Ngayon, naging mas makulay ang kabihas ng Gresya nang dahil sa dalawang grupo ng tao. Grupo ng mga matatalino at grupo ng mga matatapang. Okay. Ngayon, tayo, pag grupo ng mahirap, grupo ng doktor, grupo ng mga teacher, grupo ng mga businesswoman, grupo ng mga worker, sila dalawa lang ang grupo nila sa kabihas ng Gresya. Ito ay yung mga tao na mas intellectual, ibig sabihin intellectual, gumagamit ng utak. Hindi naman gumagamit ng utak kasi lahat ng gumagamit ng mas malalim na pag-iisip. Yan. Kumbaga mas pinapalinang nila yung isip nila. Yung isa naman, kung hindi naman isip, katawan. So ang pinapairal nila ay ang kanilang lakas ng pangangatawan. Ngayon, yung mga tao na tinatangkilik yung mga katalinuhan ay ang Athens. Sila yung mga Athenian na nakatira sa Athens. Ang Athens, ito ay demokratikong policy. Ibig sabihin, malaya sila. Dahil nga gusto nilang matuto ng iba't ibang mga bagay, gusto nilang mag-aral, malaya sila na pag-aralan yung mga yun. Kaya sila demokratiko. Okay. Ngayon, matatagpuan ang Athens sa Hilagang Greece. So, nasa taas siya ng Greece. At ang kanilang pamumuno ay oligarkiya. Kung naaalala nyo pa yung diniscuss ko noong third quarter last year, ang oligarkiya, sila yung mga grupo ng tao na mga makapangyarihan. O, syempre, dahil sila ay matatalino lahat, makapangyarihan sila, ang tawag doon sa kanilang pamahalaan ay oligarkiya. At ang tawag sa kanilang mga pinuno ay archon. Okay, lagi nyo tatandaan na si Athens ay yung lugar kung saan ang mga tao doon ay mas pinapairal ang pag-iisip. Ngayon, kabaliktaran naman doon sa isa. Okay. Ngayon, ito yung isa sa mga apat sa mga pinunong Athenian. Si Solon, si Draco, si Pisistratus, at si Clisthenes. Ngayon, tanong, anong mapapansin nyo sa mga itsura nila? Anong mga pagkakapareho nila? Anong pagkakapareho ng mga nila? Faye! Ma'am, yung tatlo po may balbas and then halos kulot din po sila. Okay. So, kumbaga, ang tawag doon, mahahaba ang kanilang mga buhok. Tama. O, ano pa? Tama, ano pa? Ano pa papansin nyo? Ano yung nava-vibes nyo sa kanila pag nakikita nyo sila? Anong vibes? Sino ba? Ayun, Noble. Matatangos po yung ilong nila, ma'am. Okay, matatangos ang mga ilong. Tama, kasi ang pinakapangunahing, muhinom ako na katangian ng mga Athenian or mga Europeo ay matatangos ang ilong. Ano pa? French. Ma'am, mahahaba yung buhok. Okay, mahabang buhok. Ano pa, Carl? Ma'am, yung isa mas bata. Okay, mas bata. Saan yung pangatlo, no? Okay, ano pa? Jarby. Ma'am, yung pananamit nila, ma'am. Okay, anong pananamit nila? Ma'am, halos lahat halfly naked. Okay, halfly naked. Di ba pwedeng patela? O, sige, patela. Ano pa? Rensley.
Ma'am, mukha sila nag-iisip. Mukha silang Iisip. Oh, sige, mukha sila nag-iisip. Ano pala? Si Leonard siguro to. Leonard. Ma'am, naagaw na ni Jarby. Grabe naman yung naagaw. Nasabi na ni Jarby. Oo, ano Okay. Ngayon, kung mava-vibes nyo sila anak, okay, yan ang mga itsura ng mga taong intellectual o pilosopo. Hindi naman yung pilosopong ano natin ha, yung pilosopo. Ito yung mga tao na sila yung mga pinuno na nagdidesisyon. Ganyan ang vibes nila. Matatalinong tao ang dating nila. Sila yung tinitingala sa larangan ng pagdidesisyon. Okay. Kumbaga, mapapansin nyo dito sa larawan, ho, ganyan. Ganyan ang mga itsura nila. Ganyan ang kanilang perspective at itsura or image kapag ang iyong grupo o pangkat ay intellectual. Okay. So, yan. Si Solon, siya yung hindi naman nag-imbento, nagpatupad ng pagpapautang. Si Draco, siya ang gumawa ng batas ng Athenian. Si Pisistratus naman, siya yung gumawa ng mga polisiya tungkol sa lupain, kaya hindi nag-aagawan yung mga Athenian. Hindi yung kung ano yung natayuan ng bahay, yun na yun. Siya yung nag-ayos ng lupain. At syempre, si Clisthenes ay sa kalakalan. So, lahat ng mga taong to, sila yung mga gumawa ng mga iba't ibang batas para sa kanilang mga nasasakupan. Kaya nga matatalinong tao kasi sila yung tinitingala. So, yan ang Athens. So, yan yung mga, hindi naman nerd type. Kumbaga, yan yung mga medyo mas may importansya at pagbibigay halaga sa edukasyon at katalinuhan. Okay. Ito naman. Oh, kumpara niyo yung picture dito sa una. Yan, sa Athens. At ito naman sa Sparta. O, yan. Mamaya, i-compare natin. Sa Sparta, baliktad. Unang-una, sa Athens, malaya. Sila, mandirigma sila. Kaya napaka-stricto nila. Napaka-higpit ng kanilang pamamahala. Sumusunod sila sa lahat ng batas ng merong parusa. Okay. Kung kanina sa Athens, Hilagang Greece sila. Ngayon, Timog Greece naman. Okay. So, ang tawag naman sa mga grupo ng tao doon ay Maharlika, Periosi, at Helots. Pag Maharlika, mayaman ka. Periosi, mid. Helots, yun yung mga alipin. So, anong mapapansin nyo doon sa larawan? Ayan, mapapansin nyo. Kaya nga, sabi ko sa inyo, i-describe nyo yung mga tao. O ano napapansin nyo naman dyan? Okay, si Christine muna. Ma'am, wala silang pagkakaisa. Wala silang pagkakaisa. Kumbaga, kanina, di ba parang nakikinig sila dun sa nagsasalita sa harap. Ito, talagang, may kanya-kanya silang mga buhay. Ano pa? Ret. Ma'am, hinahagupit. Hinahagupit ba? Hindi yan hinahagupit. Ay, ito ma'am. Tingnan mo mabuti. Next. Try mo mamaya. Faye. Wala po silang damit, ma'am. Okay. Tama yun. Wala silang pananamit. Wala silang hygiene. Wala silang sistema ng pang-araw-araw nilang pangangailangan. Yan Next. Wrench. Magulo, ma'am. Paano mo nasabi magulo? Anong mapapansin mong magulo dyan? Kung para sila nag-aaway-away. Okay, para siya nag-aaway-away, may nag-e-endredos. Tingnan nyo tong to. Ayan nag-e-endredos sila. Kumbaga, nakikinig lang sila. Yung isa, wala namang pakialam. Pero doon napansin nyo sa Athens, kapag nagsalita ang kanilang pinuno, lahat sila nakikipag-cooperate. Okay, Carl, ano pa? Ma'am, nasabi na. Okay, nasabi na. Okay. So, kung ikukumpara natin sa larawan, stricto ang mga nandito sa Sparta pagdating sa pakikipagdigma. Kasi mandirigma yung mga yan. Kumbaga,
dahas ang pinapaira nila. Halimbawa, bibigyan ko kayo ng sitwasyon. May nag-away na classmate ninyo, kahit walang face-to-face. Okay. May nag-away na classmate nyo. Kapag ikaw ay Athens or Athenian ka, ang gagawin mo, pag-uusapin mo sila, kakausapin mo isa-isa, kukuha ka ng ebidensya, tapos magdidesisyon ka. Pero kapag Sparta ang namagitan, paparusahan ka, papaaminin ka, o kaya naman ay sa marahas na paraan ka, kakausapin o marahas sa paraan ka, i-resolve yung kanilang mga problema. Okay. Hindi naman porket na sa Athenia na yung maayos at sa Sparta ay hindi. Meron ng negatibo sa Sparta. Yun ay kanilang ginawa kasi mas naging benepisyo yun sa kanila. Siguro dahil natakot yung mga tao noon na gumawa ng mga hindi tama, o kaya naging mas loyal sila dahil takot sila sa pinuno nila at marami pang. Okay. Ang tawag sa kanila, particularly, yung mga mandirigma nila ay ang hoplites. So, kung yung kinukwento ko sa inyo na 300 Spartans, hoplites ang tawag sa kanila. Yung mga nakikidigma talaga sa iba't ibang mga lugar. At, ayan. So, ito naman ay ito na to, kabuuan na to ha. Ito ay yung mga katangi-tanging mga taong nakatulong at tuklas ng mga iba't ibang kaalaman. Anong ibig sabihin nung eat and be merry for tomorrow you shall die? Ano yun Saying yan. Pero ano sa palagay nyo yung ibig sabihin niya? Eat and be merry. Kumain ka ng marami at maging masaya. For tomorrow you shall die. Kasi baka bukas mamatay ka. Ano ibig sabihin nun sa buhay ng tao? Okay, Jarby. Ma'am, huling araw, ganun, ma'am. Anong dapat mo daw gawin? Ano yan? Life Life quote yan. Ano kaya ibig sabihin yan? Actually, kayo ginagawa niyo yan. Faye. Ma'am, gawin nyo na po lahat ng kaya nyo or magpakasaya po kayo kasi hindi nyo alam kung kailan kayo mamamatay. Okay. So, yung pinakaano na yan, yung pinakasikat yan na quote sa atin, live life to the fullest. So, gawin mo na lahat ng mga bagay na gusto mong gawin, isagarin mo na lahat ng mga kaya mong gawin para sa buhay mo, gawin mo lahat ng gusto mo kasi maaaring hindi natin alam kung kailan tayo mawawala. So, yan ang paniniwala ni Epicurus. Okay, so si Zeno naman, dignidad at paggalang. At si Archimedes, ano ni Archimedes? Anong tawag dyan sa picture na yan? Science. Ayan o. Yan ay isa sa pinaka Gravity. Gravity. Saan banda yan? Ginagamit yan lalo na dun sa mga construction, sa mga kargador. Napakalaking impact niyan lalo na sa kalakalan. Jarby. Ma'am, weights. Yung timbangan. Hindi. Hindi yan timbangan. Ano ba? Dali lang Baka naliliitan kayo. Sa niya, yan ay, alam niyo yung pulley? Yung kapag nagli-lift kayo ng mga mabibigat na bagay, para mas madali siyang mabuhat, meron siyang pulley na kung saan kapag hinihila mo, mas madali siyang umangat. Halimbawa, pag meron kayong hinihila ng mga malalaking bagay, yan ang, yan ma'am yung? Oo, pwede yan nakasabit o kaya pwedeng para mas madaling i-roll yung lubid. Okay, pulley yan. So, napaka-importante yan kasi nga, yan din yung panahon na kung saan maraming mga nakikipagkalakalan. Kaya maraming mga produkto, mas madaling naibenta at nai-transport yung mga produkto. Okay, so, ayan. And the last one, ito yung great example ng mga tao na natuto sa mga kanilang mga guro. Ito ay si Socrates, si Plato, at si Aristotle. Si Socrates, siya ay ang pinaka
respetado at matalinong tao sa larangan niya nung panahon niya. Okay. Si Socrates, estudyante niya si Plato. Si Plato, naging tanyag din sa kanyang mga filosofiya. Si Plato naman ay estudyante niya si Aristotle, so pasa-pasa. At ganun din, naging rin siya sa larangan niya. So itong 3 great philosophers na to, ito yung isa sa mga tinitingala dahil unang-una, yung ginawa ni Socrates, hindi niya man nakuha yung mga, hindi niya man agad natuklasan, ang nakatuklas na yun ay yung mga sumunod na mga estudyante niya. Ito ay yung Socratic method. Okay, kung napapansin nyo, kapag nagdi-discuss ako, lagi akong nagtatanong ganito, ano kaya ang gagawin? Paano mo ito gagawin? Yung the way na lagi ka nagtatanong sa mga kakilala mo, sa estudyante mo, para lang may makuha kang mga sagot, yun ay Socratic method. Okay. Ito naman si Plato, ang pinaka-focus niya ay karunungan at ang pinakaambag ni Aristotle ay ang agham at meditation.